medyo carnal Christian na time. So, Muslim yun. naman eh. Yeah. Pero pagdating ng nag-graduate na ako, Lord, gusto ko pong, ganito po kasi yung pastor. Yung first ministry ko, nasa dance ministry po ako. Tambourine dancer. Tambourine dancer. O, kasi yung nanay ko, gusto niya ako ipasali. Kaya ako Mali ayaw pa ko. siya, mali. Pero since ang mother, kailangan talaga sumunod. Yun. So, pag gusto ko, ganito gawin. So, nag-start ako ng dance ministry. So, tambourine dancer. Tapos, when I was in, age na po ako ng 15 years old, hanggang, naputol ko yun. Kasi nga, pag high school, college, medyo marami ng mga activities, classmates, so may mga unbelievers na din. So, pagka graduate ko, Lord, gusto ko pong magpalamin sa inyo. Gusto ko po sanang tawag nito, drummer. Gusto ko po yun kasi nga, yung heart ko is nasa music ministry. So that time, hindi binigay ni Lord. So nilagay niya ako as a bassist. So nagbe-bass po ako. So time goes on, after college, nagpagamit po ako kay Lord as a bassist. Then sabi ko, pero yung ano ko talaga, pastor, is desire. Desire ko talaga is, Lord, I want to lead. I want to be a worship leader. Pero hindi po yun binigay ni Lord. So, ang lifespan po ng desire ko is, I think, 15 years bago niya binigay sa akin as a worship leader. So, pero nag-play din po ako as a bassist mga 10 years. Opo, 10 years. Then, yung binigay na ng Lord, yung desire ko as a worship leader, binigay ko din sa pamangkin ko. Yung anak niya. Yung nandun na yun. Yes. Siya na po nag-play. Babae rin. Babae rin po. So, praise God. While we are in the ministry, in the music ministry, nag-put po kami na kahit na nasa music ministry tayo, kailangan we have fruit. Oo, may bunga talaga. So, hindi lang siya, kasi nga, ang word ni Lord is go to the world, make disciples, yun. Maka-share tayo ng word ni Lord. So, kami, may mga one-to-one po kami. Yun. Aside from the music ministry, nag-lead po kami ng mga yun sa music ministry. So, meron din kami fruit na, di ba, yung dapat may maakay din kami. So, yun po yung workout namin. So, naghahawak po kami sa youth ministry at the same time. So, praise God. So, sa mga young people, yun din sabi namin, one-to-one. Tapos, nag-discipleship. Pero kami sa church namin, pastor, is, ano lang siya, hindi kami naka-umbrella sa iba. Okay. So, ano kami ang tawag nito, yung Freelancer. independent po. Pero syempre, of course, yung host pastor po namin is kapatid niya, pastor din. So, naka-attach sila, umbrella sa G12. Sa G12. Yes, sa G12 sila. So, Nag-G12 ka? before, Buti nalalaman yun. nag-G12 kami. Pero, kinakapa namin yung mga members namin na, pero okay naman, may mga good naman din sila, na meron sila, pero meron din another So, Lord, just lead us the way into your will na makapag-disciple namin and founded to the word of the Lord. Actually, dito sa naging buhat ng pag-iusip ko sa Panginoon dito, sa Pinalan, dalawang nagkaroon ng church dito. Mga anak ko yung sa Filton, Tika Isabela, nandito ngayon, nasa ganito. Yun ang sinasabi ko sa kanila, na ang kanilang G-Trip, magparaan na magparaan. Hindi yan nakukuha sa dami, kundi yan nakukuha sa katotohanan na namumuhay ka talaga sa kapil na Quality.
versus quality. Yan. Hindi po kasi the more na marami tayo, the more na mahirap tayo magkaintindihan. So, kaya nga pinakita ni Lord sa akin, kasama-sama niya lang, hindi marami. Hindi, pagka marami na, umakyat na siya sa mataas na lugar at yung madalas niyang kasama talaga ang mga alagad niya. Pero ganun pa man, kung G12 yung iba, hopefully, pag-pray din natin na talagang nagamit din sila ni Lord sa pamilya. Yun lang magtapulin natin, no? Pray one another. Love one another, burden one another. Hindi tayo nagpapaliksahan. Walang paliksahan. Basta mataas sa atin si Kristo. Yun tayo, mga ano lang tayo, mga marunong basahan lang sa Panginoon eh. Kaya nga, patuloy na ngayon. Maganda yung testimony mo. Hanggang ngayon, ganun pa. Yes. Si sister, ano naman ang testimony mo? From Silio, from Cagayan de Oro. Cagayan de Oro? Ang church ho namin, doon sa Blessed Hope Christian Community Saan sa Cagayan de Oro? Church. Napunta rin ako ng Cagayan de Sa Oro. 717, si Bishop Bong Genesis Tutang ang aming Bishop o pastor. Napunta ako rin kasi Iponan, Biking, Pagatpat, yung mga paakyat sa mundo. Nasa city kami. City kayo. So praise God. Doon ako natuto Cebuano. Pinakakain nga nila ako ng jumping salad, yung hipon na buhay. Pinakain pala yun. Ang tamis. Pinutir, sige, pinutir nila, magaling sila gumawa na. So sa akin naman, pastor, ang aking testimony, salamat ako sa Panginoon dahil kumbaga nahuli rin ako ng Panginoon Wow. na nakilala ko ang Panginoon is 1986. 86. Tagal na rin. Tagal-tagal na rin. Then, siyempre, sa ating pagsiserve kay Lord, hindi naman tayo perfecto. Meron din naman tayong mga trials sa buhay. Kumbaga, pag may dumating na mga pagsubok, lalo tayo magdasal sa Panginoon. Hindi yung pag nandiyan ang problema, wala na, napakainit na ng ulo mo, parang inano mo na, nakalimutan mo na si Lord kasi naka-sentro ka na dun sa problema eh. Oo. Kaya habang kami nasa Cagayan de Oro din, kasi minsan umuwi kami sa farm eh. Pero taga-bukid nun din yung mister ko. So yung bumababa kami kaya Cagayan de Oro. So kami nagpa-fellowship. And Monday meron kami yung mentoring sa mga leader. Nagme-metro kayo. Ang bishop, then mga leader ko yung aking husband. Pwede mo na pala magpastora. Na yung Panginoon. Ayun, katapos Wednesday kami. Kumbaga, yung mister ko meron siyang schedules para sa mga kalalakihan. Kami sa kada Webes, sa mga women's naman, meron kaming life group, ayusan ng buhay. Walang siraan ng buhay, kundi ating ayusan. Oo, gano'n. Gano'n. Ang bawat isa, pupunta doon na, nag-share the gospel. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, kami pamilya nagsiserve kay Panginoon sa Panginoon Jesus. Kahit na may mga dumating na problema, ayun. Nakaka-bless. Nakaka-bless yung pamilya. No? Pagka-pamilya talaga, wow. So, Pati mga anak ko, nakaka-bless talaga. sa akin binabalik ang papuri at pasasalamat sa aking Panginoon Jesus. Praise God. Parang kay Fred, ang prayer ko kay Brother Johnny, maging servant ito ng Panginoon. Kaya hindi kami nalalayo dito eh. Tinatanong ko sila, bakit babalik kami rin lagi nun? Si Brother Johnny, one of these days eh. Kaya mo bang tanggapin na maging pastor siya? Iiwan ka niya pag naging pastor yan. Walang Kukunin nila dyan sa'yo. Magiging parang binata yan. Kasi mga naglilingkod kay Lord eh. Hindi pwede nga nun. Yan
ano mo rin kay Lord. Yan ang pagkipin natin lagi sa kapatid mo. Yes, meron yung bayan. sa mga prayer. Walang imposible sa Diyos eh. Oo, amen. Si sister, pastor ako na rin. Hindi pa? Nagsishare lang tayo. Sa Word of God. Lord, Nag-share mo sila, Sunday pagkahapon, nandun sila sa kalsada. Nag-crusade sila. Ito, Crusade. ako na lang Yan na mag-testimony. lang. I'm Sister Lori from Jansan. God is good all the time, no? Ang aking testimony rin na sa tagal ng panahon, ang mga prayer natin, di lang talaga tayo yung nagmamadali. correct. Darating ang tamang panahon, one day, mga anak mo, kasama mo na. So dumating din yung one day na kasama ko na ang mga anak ko. Meron pang isang naiwan yung husband ko. Pero one day, kasama na rin namin. So, patuloy lang natin ang prayer natin ay hindi may ginto, hindi tayo masasawa. Kumbaga, lagi tayo nasa secret place. Doon natin sabihin ang lahat sa Panginoon na kung ano ang mga buhay natin. Yun ang tinatawag na yun ang ating sandalan. Kung sa Bisaya, sandigan. So walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. So ang aming church, pareho kami ng church. Kasama kami. So siya ang aming sa youth, siya ang aming leader. Sa women, kami ang mga leader. So ang ginagawa namin every last Sunday o kada katapusan, meron kaming feeding program na nagpapakain kami. Isa yung sa pamamaraan na habang nagpapakain kayo, yung mga magulang lumalapit kasama ang anak. So yun ang pagkakataon na maka-share kami ng Word of God. Hindi kami nag-cheat well, pero yung kada katapusan, lumalabas kami para magka-sacrifice kami, dadala kami cement, hapon, sa mga mapuntahan namin, sa mga yung hindi sumising yung mga lugar na maraming tao. So, Plaza. Pa nakakakilala hindi sa pa Panginoon. oo. Yun ang pinupuntahan namin na bago ko kami pumunta sa mga ganyan lugar, nag-prayer and fasting kami. Siyempre, hindi basta-basta ang ganyan na mag-share ka. So, isa yun sa mga gawain namin na sa isang buwan, lumalabas ka. Amen. Yan ang mga testimony ko talaga, na- no? Makayo kayo. Oo, na kanya-kanya tayong ministry. Ang iba naman, yun, one-to-one. Sinasabi na one-to-one. Kami, as a group, mga leader sa support, nag-support, mga leader, na every katapusan, Sa baby. yun, lumalabas kami. So, yun ang testimony ko na habang hindi pa dumarating ang Panginoon, Tuloy lang. ituloy lang ang pag-preach sa gospel. Kung hindi ma-preach ang gospel, hindi darating ang Panginoon. Pag na-preach na, yun na hindi kumalat. Yan na nalaman na ng buong mundo. So yun na ang ating finishing. God Makita bless na you. tayo. Amen. May nakakahabol naman yan. Thank you, Lord. Ibig sabihin, pati si Mother Dear nag-mission pa rin. Kaya nasama ko Support. minsan. Support. Support. Sa finances. Finances. Si tatay, wala. Wala lang. Pero isa lang ang masisigurado ko sa inyo. Marami ang membro ng Iglesia ni Cristo sa inyo. Totoo yun. Totoo man. Ngayon, kaya ko nasabi yan. Kasi bilang kapwa ko kay Lito, hindi tayo magkakaiba. Pare-pareho tayo. Nangyari lang na mapilit ninyo pag-trade din natin lagi na yung mga kinukumbinsi ng Iglesia ni Cristo na Iglesia raw sila. Habulin ninyo na wag silang manalo. Kasi itong last days talaga na narin tinatakbo natin, hindi na natin alam kung hanggang kailan tayo. Pero merong tinuturang Espiritu sa atin na kailangan na iligtas natin yung mga dinadala sa apoy. For me, kapag ikaw ay nakukumbinsi ng
grupo na inilalayo ka sa Panginoong Yesus, sasabihin ko sa iyo, sa apoy ka dinadala. Kala nila tama yung kanilang paglilingkod. Pero bilang nakaintindi ng salita ng Diyos, ibig ko lang mag-share sa inyo tonight na merong ginagamit ang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo. Kaya convincing nasa Bible. Mababasa ninyo sa Bible mismo, ipababasa sa mga... Pero walang mga Bible ang tinuturo nila. Sila lang may hawak. Kaya kumbisido na yung binigay nila mga talata, nakuha nila ang tao kagad. Nasa Bible din naman. Pero wag niyong kalimutan, nung tinukso si Jesus, ang ginamit din ng demonyo sa kanya ay salita ng Diyos. It is written. Kinakalaban siya, no? Gusto niya patalunin ko sa ano, na ingatan ka naman nila din, no? Anak ka naman dyan, no? Nasusulat. Yun ang kanila, no? Kaya, no wonder na yung mga false teacher, false prophet, Bible din na ginagamit. So, isa na yan na concern ko, yung